Kayo ay nakasubaybay ngayon sa Malalaan YouTube channel. At sa pagkakataong iri, ay ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha ng integral ng natural exponential function o yung integral ng e raised to u. Okay? So sabi rin sa formulang iri, the integral of e raised to u du daw ay equal sa e raised to u plus c. Okay? Ibig sabihin, kung meron tayong e raised to u at kukunin natin yung integral noon, ang magiging sagot daw ay yung e raised to u pa rin, okay? O yung ating natural exponential function pa rin. Tapos may naka-add na arbitrary constant na c. Okay? Kung yung ating u ay isang function at hindi isang independent variable laang, kailangan natin mag-u substitution muna bago i-apply ang formulang iri. Okay, so gayon lang yung ating gagawin para din sa integration ng ating mga natural exponential function. Okay, so meron tayo rining mga examples at atin yung subukan yung ating formula para diyan sa ating mga example. So sa number 1, meron tayong integral ng 3 nakatimes sa e raised to 4s ds. Okay, so ang gawin natin ay mag-u substitution tayo since yung ating exponent ng ating e ay hindi pa single variable, okay? Hindi pa sa formang e raised to u du, okay? So, ang ilet natin as u, yung ating 4s, okay? So, ang derivative niyan o yung ating du ay 4. Tapos, merong ds, okay? So, ibig sabihin, yung ating integral ng 3 times e raised to 4s ds ay kailangan natin diyan ng 4 ds para dun sa ating du. Okay? So magdagdag tayo ng 4. Okay? So ere ay magiging 3 nakatimes sa e raised to 4s tapos times 4 ds. Okay? Ito yung paghahanda natin para mapalitan siya ng du. Okay? Kung tayo ay nag-times ng 4, di tayo mag-divide ng 1/4, okay? Para ering expression na iri ay equal pa rin dun sa ating original na function na kinukuha na ng integral, okay? So, ayan, ready na tayo riyan na change of variable, okay? O mag-substitute, okay? So, meron tayo riyan na 4ds, magiging du lang iyon. Tapos, yung ating 4s ay magiging u, so e raised to u. Tapos, ilabas na natin yung 3 since constant naman yan. So, magkakaroon tayo ng 1/4 times 3 o 3/4. Okay? So, yan na yung ating itsura ng ating problem. Okay? O yung example natin sa number 1. Since itong ating nakuha expression ay kamukha na niri, pwede na tayong mag-integrate diyan. Ang integral ng e raised to u du ay area na e raised to u plus c. So, isulat natin na yun. E raised to u plus c. Pero since may naka-times din yan na 3/4, so ilagay natin yun sa tabi ng e raised to u. Okay? Since yung u natin ay equal sa 4s, i-substitute na natin. O, substitute back natin yung 4s. Okay? So, magkakaroon tayo riyan ng sagot na 3/4 ng e raised to 4s plus c. Okay? So, gayon lang yung ating gagawin para sa number 1. Okay? So, para din sa number 2, kung saan meron tayong integral ng square root ng e raised to x plus 3 dx. Ang gagawin natin muna diyan ay i-express yung radical sign na exponent. Okay? Kung tayo ay merong square root, ay pwede natin siyang isulat na exponent na 1/2. Okay? So, dini, ang mangyayari ay integral na siya ng e raised to x plus 3. Naka-times yung x plus 3 sa 1/2. Okay? dx. So, gaya na yung itsura ng ating expression dini o yung ating example number 2. Okay? So, pwede pa natin siyang isulat na paganiri. Integral ng e raised to x plus 3 over 2. Okay? dx. Tayo ay mag-u substitution mula riyan since yung ating exponent ng e ay hindi pa isang single variable. Okay? So, let u
equals x plus 3 over 2. Okay? Pwede mo ring isulat o pwede nyo ring isulat na x over 2 plus 3 over 2. Okay? O pwede nyo ring isulat yan na 1/2 x plus 3 halves. Okay? Ang magiging du niyan o derivative niyan ay equal saan? 1/2 na lang. Okay? O 1/2 may naka-times na dx. Okay? Yun ay galing kasi din. Okay? Ering 3 halves, ang derivative niya ay 0. Ang derivative niya ay 1/2. Okay? Mawawala yung x. So, gayaan yung ating du. Okay? So, gayaan. Magtuloy na tayo sa pagsasubstitute. Okay? So, meron tayo rin na du equals 1/2 dx. Pero meron lang tayong dx diyan. So, mag-times tayo ng 1/2. Okay? 1/2 dx. Tapos, kopyahin lang natin yung e raised to x plus 3 over 2. Okay? Kung tayo nag-times ng 1/2, tayo magta-times din ng 2. Para yung expression na ay equal pa rin doon. Okay? Yan. Tuloy na natin na gawing du. Okay? Yung 1/2 dx. Okay? So, 1/2 dx equals sa du. Tapos, yung ating x plus 3 over 2 ay u. Okay? So, meron na tayo riyang integral ng 2 times integral ng e raised to u du. Okay? At alam naman natin na ang integral na yan ay 2 times e raised to u plus c. Okay? Pero yung yung u natin ay equal sa x plus 3 over 2. Okay? So, yun ay magiging 2 times e raised to x plus 3 over 2 plus c. Okay? So, eri na yung ating final answer para sa number 2. Okay? Para sa ating example number 3, meron tayong integral ng 3y squared e naka-raise sa y cube dy. Okay? So, pagkagayaan, tayo ay mag-use u substitution pa rin. Okay? So, ano ang ating u diyan? Okay? Yung ating exponent ng e. Okay? Yun yung ating ililet as u. So, u equals y cube. Okay? Kunin natin yung derivative ng ating piniling u. Okay? So, ang du niyan ay bababa yung 3. So, 3 naka-times sa y. Tapos, yung exponent niya magiging 3 minus 1 which is 2. Okay? Tapos, may naka-times pa na dy. Okay? So, kung mapapansin ninyo, yung ating u, e raised to u. Tapos, yung ating du riyan ay 3y squared dy. Okay? So, by substitution, ang mangyayari din ay ganirilaang. So, ay magiging e raised to u. Okay? Tapos, yung ating du. Okay? So, alam na natin mula rin na ang kanyang integral ay e raised to u plus c. Okay? Pero yung ating u ay y cube. Okay? So, substitute back lang tayo. So, magkakaroon tayo ng e raised to y cube. Okay? Plus c. Okay? So, yun na yung ating final answer para din sa number 3. Okay? Naman ang meron tayo sa number 4. Okay? Integral ng e raised to 2k plus 1 over e raised to k dk. Okay? Ano ang ating discarding gagawin diyan? So, kung mapapansin ninyo, meron tayong dalawang terms sa numerator at isa sa denominator. So, ang pwede natin gawin diyan ay hatiin natin, okay, yung ating integrand sa dalawa. Ganito yung ating gagawin, okay? Integral ng e raised to 2k over e raised to k plus 1 over ek. Okay? In-split natin siya into 2 fractions. Okay? Yan. Okay? Tapos, ang sunod natin gawin, since meron tayong integral ng sum ng dalawang function, pwede natin siyang isulat as sum ng integrals. Okay? O ganire. Para ating makita.
So, meron na tayo rin integral ng e raised to 2k over e raised to k dk plus integral ng 1 over e raised to k dk. Okay? So, hinati na rin natin yung pag-evaluate ng integrals ni ring dalawang terms natin. Okay? So, nagkaroon tayo ng ganiri. Okay? Para din sa ating unang term, so meron tayong e raised to 2k over e raised to k. By laws of exponent ay pwede natin siyang isulat na e raised to 2k minus k. Okay? Pero ano ba yung 2k minus k? Yun ay k lang. Okay? So e raised to 2k over e raised to k ay equal sa e raised to k. Okay? So, gayaan yung naging itsura ng ating unang term. Okay? Para din naman sa pangalawa ay by laws of exponents pa rin ay pwede nating iangat o itaas yung e raised to k mula doon sa denominator papunta sa numerator. Okay? So, kung itataas natin siya, ang magiging exponent na niya ay negative. Okay? So, kung meron tayong positive k doon, at tinaas natin yung e raised to k sa numerator, ang magiging itsura ng ating integrand din ay e raised to negative k na. Okay? So, yun ay by laws of exponents. Okay? Ayan. So, nakikita na natin yung ganiring forma ng ating integral. Okay? O yung function na gusto natin kunan ng integral, ganiri na. Okay? So, area ay halos katulad na lang ng ganiri. Okay? Nagbago lang ng variable k. Okay? So, integral ng e raised to k dk ay equal sa e raised to k. Okay? Tapos, para din naman, pwede ka rin naman din mag-u substitution. Ano? Kung ang u mo ay equal sa negative k, ang du mo ay negative dk. Okay? So, maglalagay ka lang din ng negative at magiging ano na siya. Pwede nating isulat din. So, magiging negative integral na siya ng e raised to u du. Kung ang ating du ay equal sa negative dk, so magkakaroon din yan ng negative. Kaya ako nilagyan ng negative kasi may negative din. Okay? Para area ay equal pa rin dun sa ating nauna. Okay? So, by substitution, pagka pinalitan na natin ng u ng negative k at yung du ng negative dk, ganire yung magiging itsura niyan. Okay? At yung integral ng e raised to u du ay alam natin na ganire. Okay? So, magkakaroon tayo riyan ng e raised to u plus c. Okay? Pero may negative sign doon, so yun ay negative e raised to u plus c. Okay? Pero, yung ating u ay negative k. So, substitute back lang natin yung negative k. So, magkakaroon tayo riyan ng negative e raised to negative k. Okay? Plus c. So, isulat na natin iyan diyan. Okay? Negative e raised to negative k plus c. Okay? So, para kung gusto nyo, mawala yung negative exponent, di apply nyo yung laws of exponent. So, magkakaroon tayo ng e raised to k. Since ay plus minus, magiging minus na ere. Tapos, yung e raised to negative k ay pwede nating isulat na 1 over e raised to k. Okay? Tapos, huwag kalilimutan yung arbitrary constant na c. Okay? So, ere na yung ating final answer para din sa number 4. Okay? Para sa ating number 5, meron tayong integral ng 4 dm over e naka-raise sa sin m at yung e raised to sin m ay nakatimes sa secant m. Okay? So, anong diskarte ang gagawin natin diyan para ma-evaluate yung integral niyan? Okay? So, ang gawin natin, ring mga nasa denominator, iakyat natin. Okay? Sa numerator. Papaano? Okay? I-apply natin yung laws of exponents para din sa e raised to sin m. Okay?
So, kung meron kang 1 over e raised to sin m, ay pwede mo siyang isulat na e raised to negative sin m. Okay? So, maninegate yung ating exponent diyan pagka inakyat natin ere sa numerator. Okay? Para din naman sa ating secant m. Okay? Isipin natin yung isang identity na kung saan mapapapunta yung expression na ere sa numerator. Okay? O kung meron tayong 1 over secant m, ano yung ating ipapalit na identity doon? Okay? Na related doon sa ating sin m. Okay? Yun ay yung cosine. Okay? Alam natin na ang cosine ay equal sa 1 over secant. Okay? Yun yung ating reciprocal identity. So tayo ay meron diyang 1 over secant m. Pwede natin siyang ilagay sa numerator bilang cosine m na. Okay? Yung secant sa ilalim magiging cosine m na sa ibabaw. Ibig sabihin, iring ating example number 5 ay ganun rin ay magiging itsura. Okay? So ilabas na natin yung 4 sa labas ng integral symbol. Okay? So lahat nasa numerator na. Okay? So meron tayo riyan na e raised to negative sin m naka-times sa, since area ay 1 over secant m at yun ay equal sa cosine m, so area ay naka-times na sa cosine m. Okay? Tapos yung ating dm. Okay? So gayaan yun nangyari. Okay? Since yung ating exponent ng e ay negative sin m, i-let natin siya as u. Okay? So, ang magiging du na yan, ang derivative ng sin ay cosine. Kung meron kang negative sign, ang derivative niya ay negative cosine m dm. Okay? So, gayon. So, ano ang mangyayari? Kailangan natin ng negative din eh. Okay? So, mangyayari, maglagay tayo ng negative 4 integral ng e raised to negative sin m naka-times sa negative cosine m. Okay, tapos yung dm. Okay, so airing negative cosine m dm magiging du na iyan. Okay, tapos yung negative sin m ay u na. Yan, e raised to u du. Okay, so meron tayong ganire. Okay, tapos meron sa labas na negative 4. Pwede na tayo mag-evaluate ng integral. Okay, so meron tayo riyan na negative 4e raised to u plus c. Pero yung ating u ay ere, negative sin m. Okay, so meron tayo riyan negative 4e raised to negative sin m plus c. Pwede nating isulat na paganire since ayaw natin o baka sa ibang prof o teacher ayaw nila ng negative exponent. So, ibaba natin siya. Okay? So, magkakaroon tayo riyan ng negative 4 over e raised to sin m. Okay? Merong plus c. Okay? So, ere na yung final answer natin sa number 5. Okay? Para din sa number 6, meron na tayong definite integral ng dt over e raised to 2 minus 3t. Okay? Yung t natin runs from negative 1 to 1. Okay? So, papaano iri? Okay? So, ang gawin natin ay itaas iring e raised to 2 minus 3t. Okay? By laws of exponents ay magiging iyan. Meron tayo riyan na e raised to 3t minus 2. Okay? Kasi maninegate yung ating exponent na 2 minus 3t. So, pakita lang natin. So, meron tayong 2 minus 3t at pagka ninegate natin iyan, ang mangyayari ay magiging na iyan? Negative 2 minus minus. So, yun ay plus 3t. Pwede nating isulat na 3t minus 2. Okay? So, gayon yun nangyari. Okay? So, meron na tayong integrand na e raised to 3t minus 2 dt. Okay?
So, ang gawin natin sa sunod ay u substitution, okay? Ang ilet natin as u yung ating exponent na 3t minus 2, okay? So, ang du niyan ay ano? Yun ay 3 dt, okay? So, ang derivative ng negative 2 ay 0, derivative ng 3t ay 3, okay? Tapos, samahan natin ng dt, okay? Kung tayo ay magbabago ng variable, magbabago rin yung ating bounds, okay? O yung ating lower limit at upper limit, okay? So, kung ang ating t ay equal sa negative 1, ang ating u ay ano na? 3 times negative 1 minus 2, okay? So, yun ay negative 3 minus 2 equal sa negative 5, okay? So, ang magiging bounds na niyan ay negative 5, okay? Para doon naman sa ating upper limit, kung ang t natin ay 1, ibig sabihin yung ating u ay equal sa 3 naka-times sa 1 minus 2. 3 times 1, 3 minus 2, yun ay 1, okay? So, ang upper limit natin ngayon ay 1 na, okay? So, buburahin ko lang ang ere. Yan. So, bago na yung ating mga limits. Okay? Yung lower limit at upper limit. At magbabago na rin yung ating integrand. Okay? So, meron tayo riyan na e raised to u. Okay? Pero yung ating du equals sa 3 dt. Okay? So, kailangan natin ng 3 diyan. Okay? So, kung tayo ay nag-times ng 3, hindi ko na ipakikita. So, 3 dt. Magta-times din tayo ng 1/3, okay? Yung reciprocal niya. Okay, so meron dapat dining 1/3. Tapos, ito ay 3 dt na nga. So, yun ay equal sa du. Okay, pag tayo ay nag-substitute. So, yan, meron na tayong ganire. Ang integral ni re ay 1/3 e raised to u. Tapos, evaluated from negative 5 to 1. Since tayo ay meron na diyang definite integral, okay? So, din ka na lang isusulat yung kasunod na solution, okay? So, kung isa-substitute natin yung upper limit doon sa ating u, magkakaroon tayo ng 1/3 e raised to 1, okay? Tapos, minus 1/3 e raised to, ano? Yun ay negative 5, okay? So, gayaan yung ating sagot, okay? So, kayo na yung bahala mag-simplify, pero ito na yung para sa akin na final answer. Kaya naman yan sa mga calculator o kung yan ay accepted na, pwede na yan, okay? At para sa ating huling example, meron tayong ganiri, okay? Integral ng secant squared r naka-times sa e raised to tangent r dr. Yung ating r evaluated from 0 to pi over 4. Okay? So, papaano yan? So, subukan natin mag-u substitution muna. Okay? Alin ang ililet natin as u? Yun yung ating tangent. Okay? Tangent r. So, u equals tangent r. Okay? Ang derivative ng tangent ay secant squared r dr. Okay? So, tayo ay magpapalit ng variable. Mula sa r, gagawin nating u. Okay? So, ating lower at upper limit ay magbabago rin. Okay? When r is equal to 0, yung ating u ay equal saan? Tangent 0. Okay? Yun ay 0. Okay? Kung ang r naman natin ay equal sa pi over 4, ang ating u ay equal sa tangent pi over 4. Okay? At yun ay equal sa 1. Okay? So, ganito ang mangyayari sa ating problem. Okay? Ating example. So, meron tayong integral na ng e raised to u. Kasi yung u natin ay tangent r. Okay? Tapos, yung du natin ay
secant squared RDR. Okay? So, mapapalitan na yun area ng du. Okay? Evaluated from, since yung ating r ay 0, yung ating lower limit, pagka yun ay naging yun ay, ang lower limit natin ay 0 na. Okay? Kapag ang r natin ay pi over 4, ang u ay equals na 1. Okay? So, ang ating example ngayon ay naging ganito na. Integral ng e raised to u du evaluated from 0 to 1. Okay? So, ang integral ng e raised to u ay e raised to u. Okay? Tapos, since meron tayong lower at upper limit din o area ay definite integral, wala na tayong plus c. Okay? So, evaluate natin yung e raised to u from 0 to 1. Okay? So, magkakaroon tayo riyan ng e raised to 1 minus e raised to 0. Okay? Pero ang e raised to 1 ay ilaang at yung ating e raised to 0 ay 1. Okay? So, ang final answer natin din ay area. Okay? E minus 1. Okay? Nawa ay mayroon kayong natutunan sa palatuntunang ere at napagyaman sana ang inyong kaalaman tungkol sa mga paraan ng pag-integrate ng natural exponential functions. Okay? Para sa iba pang mga palabas patungkol sa Sipnayan o Math, mag-subscribe na din sa Malalaan YouTube channel. Dahil kapag kayo nanood at nakinig din, malalaan ninyo. Ayos ba? Sige!